Hello Pisces, Sun, Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Pauna mensahe po ninyo ay Wailing 3. Ayan, reconciliations. So, most probably, ang iba sa inyo, Pisces, meron ng pagbabati dito, no? O pagre-reconcile with someone na nakagalit ninyo in the past, or someone na nakapagdulot sa inyo ng sama na loob, or kayo yung nakapagdulot ng sama na loob sa kanya, depende sa inyong sitwasyon. But merong pagpapakumbaba dito ako nagpipick up, no? Kaya you are willing to forgive, or you are willing to ask for forgiveness, kaya mauuwi kayo sa reconciliation, so which is good. We have Mythos, repairing the body, mind, and the spirit. Ayan. So, ito yung panawagan sa inyo sa ngayon. Kasi, baka karamihan sa inyo, Pisces, baka physically, mentally, emotionally exhausted na kayo. Energy drained, burnout, yung ganon. Kaya, kailangan din ninyo na umatras muna kayo sa kung ano ang inyong pinagkakabalahan, ano man ang inyong pinagkakabisihan. Sorry po. Pasensya na. Parang merong hayop na pumasok sa bibig ko. So, yun. Kailangan ninyo na mag-step back muna ng kahit saglit lang, no? Sa inyong pinagkakaabalahan, okay? Kasi kailangan ninyo ng balanse. Kailangan ninyo, kung pagod na kayo, kailangan ninyo na mag-replenish ng lost energy ninyo para makabawi naman yung katawan ninyo, di ba? At baka iba sa inyo kulang ng tulog, or baka walang tulog halos, no, everyday. Kaya malaking epekto yon sa katawan natin kapag kulang tayo ng tulog or hindi tayo nakakatulog. Kasi una-una yung tulog, malaking nagagawa nun sa katawan natin, ano, Pisces. When we are sleeping, that's when our body recuperates. Diyan bumabawi sa stress ang katawan natin. Diyan kumbaga nagre-repair ang cells natin, ano, sa katawan kapag tayo ay natutulog. Kaya very important sa atin yung tulog, no? Even if power nap lang yan, mas lalo na kung yung tulog sa gabi, no? Napakalaki ng epekto nito, no, sa ating well-being. What else? We have perfect storm, the courage to step into life. Ayan, so siguro sa ngayon, baka merong mga sabihin na natin bagyo sa buhay na parang kinakaharap ang iba sa inyo, kaya inimbitahan kayo dito na lakasan ninyo ang inyong loob kasi kaya ninyo yan. Unang-una po, wala namang bagyo or walang pagsubok or walang problema na binibigay sa atin ng Divine Universe na hindi natin kaya. Lagi nating aalalahanin yun, no? Kaya magpakatatag lang kayo, tibayan ninyo ang inyong loob, lakasan ang inyong loob. Huwag kayong malunod sa pag-iisip sa problema itself. Kaya kung mayroong problema, kapag alam na ninyo kung ano yung problema mismo, wag na nating tambayan yon. Kung bagkus, maging busy na tayo sa pag-iisip, sa paghahanap kung ano ang pwedeng maging solusyon natin sa problema. Okay? Para makaalis tayo agad-agad. We have moving out of stagnation. Ayan, this is really beautiful kasi papunta na kayo sa pag-grow, papunta na kayo sa pag-evolve, papunta na kayo sa pag-thrive, no? Mawawala na kayo doon sa stagnation energy, makakagraduate na kayo kumbaga doon sa pagka-stuck ninyo, no? For whatever reason kung bakit kayo na-stuck, makakaalis na kayo doon. So, meron ng opportunity rito na dadating kung saan magiging interesado din kayo dyan. May opportunity na dadating kung saan magugustuhan din ninyo yan, at yan ang pupukaw sa inyong damdamin, at yan ang magpupush sa inyo para mag-move forward na kayo. So, we have wisdom. Ayan, use your wisdom, use your kaalaman. Ang dami nyo na natutunan sa buhay, ang dami nyo na pinagdaanan sa buhay, mga problemang pinagtagumpayan ninyo, mga sitwasyon na mahirap pero napagtagumpayan ninyo. So, ang dami nyo nang pinagdaanan, no? Marami na kayong nalaman, natutunan, diskubre sa buhay, kaya yun ang gamitin ninyo sa ngayon, no? Muli, lalo-lalo na dito, kung merong problema sa ngayon, gamitin ninyo yung wisdom ninyo at
pairalin ninyo yung mga kaalaman sa buhay, no? Yun ang gamitin ninyo para mahanap ninyo yung solusyon sa mga problema sa ngayon. And don't worry, okay? Your ancestors are here para tulungan ka, para nagpaparamdam sa iyo through this reading na nandiyan sila, no? Hingi ka ng tulong sa kanila. Speak to them through prayer, no? Talk to them through prayer. Sabihin mo anong kailangan mo, 'di ba? Anong tulong ang kailangan mo, assistance, no, na kailangan mo. So, yun, hingi ka ng gabay, no? We have love, ayan. So, this is pag-ibig, 'di ba? Mayroong pag-ibig dito that is going to, tawag dito, will be flowing through you. Maaaring pwedeng love life ito for some of you, baka magkakaroon kayo ng love life, or pwedeng yung problemang ito, no, maybe linked sa love life, or maybe linked sa usaping puso, usaping relationship, usaping pag-ibig, no. So pwedeng may mga ganong-ganapang iba sa inyo rito sa ngayon. And maaari din, no, naggamitin ninyo dito sa kung ano man ang problema, ano man ang difficult situation ngayon na maaaring nagbabother sa inyo sa ngayon, gamitin ninyo ang pag-ibig, gamitin ninyo yung pagmamahal sa puso ninyo para mahanapan ninyo ng solusyon, no, yung problema. Okay? So, what else? We have renewal. Yan. Kailangan ninyo na mag-renew talaga. Repairing the body, mind, and the spirit. No? Na this form of renewal. Kaya gawin ninyo to. Ibigay ninyo yan sa sarili ninyo, Pisces. Kasi makakatulong ng malaki yan na maging komportable kayo sa buhay. Maging maayos ang inyong pakiramdam. Magkaroon kayo ng enlightenment. Magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan. Diba? Magkaroon kayo ng direction sa buhay. Yung makita ninyo yung tamang daan, yung malinaw na path, no, kung saan kayo dapat mapunta, yung ganon. So, there is really a need for you to renew yourself. Give yourself a chance, no, na makahinga ng malalim, makahinga ng maayos, 'di ba? Mahanapan ng solusyon ng mga problema, yung gano'n, para ma-relax kayo, magkaroon kayo ng tranquility and peace. What else? We have 5 of Cups. Ayan, meron kayong kinalulungkot, no? Maaaring meron ditong frustration, merong dissatisfaction in life, maaaring may mga opportunity na nawala sa inyo, or baka may mga expectations kayo na hindi nangyari, may mga gusto kayo na hindi nag-materialize, mga plano siguro, kaya maaaring nalulungkot kayo at nanghihinayang. But just always remember, Pisces, na lahat na nangyayari sa buhay natin, may rason, no? Nandiyan yan for a reason, nangyayari yan dahil it's according to the divine order and timing. 'Di ba? Lahat ng nangyayari according to the divine order and timing yan. Hindi yan nangyayari just because, 'di ba? Just because mangyayari lang, 'di ba? For no reason. Hindi, lahat may rason, lahat may dahilan. Kaya tanggapin na lang natin, no, kung ano nangyayari, kung ano nag-unfold sa buhay natin. Let's just embrace it as is, kasi as it is, kasi divine will 'yon. Divine will yon, at may rason yan. Kung kunyari ngayon nalulungkot kayo, there will come a time, no, na merong mangyayari, may mga bagay na mag-unfold na ikakasaya din ninyo. But yeah, kung hindi tayo nakaranas ng lungkot, hindi natin masyadong maa-appreciate yung saya. Diba? Kung hindi tayo nakaranas ng failure, hindi rin natin ma-appreciate yung success, hindi ba? Kaya may dahilan ng lahat. Okay? Kaya wag na kayong malungkot, mag-move on na, at harapin na kung ano ang nangyayari sa ngayon. Okay? Kasi tapos na to, it happened already, no? Nawala na yon, kung ano man, hindi na nangyari ang ina-expect niyo. So that's already in the past, that happened already in the past. Kaya humarap na tayo sa kung ano ang nangyayari sa buhay natin sa ngayon. Lord, let's embrace what is happening right now at mag-focus na tayo, 'di ba, sa ngayon.
kung anong mga nag-unfold sa buhay natin sa ngayon. We have the Fool. Ayan, meron kayong mga bagong ganap sa buhay, no? Merong mga pagbabagong mangyayari. Maybe you're going to start a different a different something, no, sa buhay ninyo, kasi moving out of stagnation kayo. So ibig sabihin nito na you are moving on. Ibig sabihin nito na you are starting a new chapter sa buhay ninyo. Magsisimula kayo ng movement, magsisimula kayo ng na mag-take action, ano? Kaya ito 'yon, no? This is a new beginning energy. At magsisimula kayo ng kung ano man, depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng ano 'yan, bagong trabaho, 'di ba? Bagong bahay, mauwi kayo sa bagong bahay, or baka magsisimula kayong mag-build ng bagong bahay. So that is possible. It could be anything. We have 5 of Wands. Ayan. So, siguro, ang problema ng iba sa inyo rito, no? Ito yung perfect storm could be linked dito. Baka merong diskusyon, away, may mga disagreement siguro. And maaring nangyayari ito, no, sa ano ninyo. Baka nangyayari ito sa trabaho. Pwedeng work situation yan. Pwedeng work situation yan. Pwede rin na family situation, no? Yung gulong ito. Kaya, pasasaan ba, no? At mahahanapan nyo din yan ng solusyon, magkakaayos din kayo. Maaaring yung reconciliation na yan could be linked dito, no? Kung ano man ang pag-aaway dito, ano man yung hindi ninyo pagkakaintindihan with these people, maaaring eventually you are going to agree with each other, you are going to compromise, no? At magra-reconcile kayo. So, we have judgment. Ayan. So, important decision is about to happen. Ano? Baka meron kayong kailangan pag-isipan sa ngayon para kayo ay makapag-desisyon. Maaaring meron kayong mga bagay na kailangang tignan. No? Baka related ito sa inyong nakaraan pa. No? Baka ito yung bagay-bagay na nangyari sa nakaraan na maaaring hindi pa rin kayo nilulubayan or hindi nyo pa rin nakakalimutan, at maaaring yung mga sitwasyon na yan, is causing some problem sa present life ninyo. Kaya maaaring ito yung panawagan sa inyo. Kaya tinatawagan kayo ngayon na look into it na, pagdesisyonan mo na, asikasuhin mo na, ayusin mo na. Okay? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.